Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo, minsan ang pinaka nakakatakot hindi yung mawalan ka ng kasama. Ang pinaka nakakatakot talaga, yung dumating ka sa punto na hindi mo nakilala sarili mo dahil sobra kang nasanay na laging may ibang tao sa paligid mo. Yung tipong hindi ka makakain mag-isa sa labas kasi feeling mo kawawa ka tingnan. Hindi ka makapagdesisyon ng walang approval ng iba. Hindi ka makatulog ng tahimik kapag walang nagchat-chat o nangangamusta. At kapag biglang naging tahimik ang buhay, parang may kulang, parang may mali. Pero napansin mo ba? Minsan, habang pilit nating iniiwasan ang pag-iisa, lalo naman tayong napapagod. Kasi sa totoo lang, hindi lahat ng may kasama ay may peace of mind. May mga taong surrounded by friends, may kausap buong araw, may partner, may pamilya sa paligid. Pero gabi-gabi, parang may lungkot pa rin na hindi ma-explain. At baka ikaw yun ngayon. Yung pagod ka na makisabay, pagod ka na magpanggap na okay ka, pagod ka na maging available para sa lahat. Pero kapag ikaw na yung nangangailangan, parang wala kang matakbuhan. Kaya kung nararamdaman mo yan, pakinggan mo to ha. Hindi ka mahina dahil gusto mong mapag-isa minsan. At lalong hindi ibig sabihin na lonely ka kapag natututo kang maging okay kahit walang kasama. Actually, minsan dun pa nagsisimula ang totoong growth. Kasi habang tumatanda tayo, napapansin natin na hindi pala lahat ng tao dadalhin natin habang buhay. May mga taong temporary lang talaga. May mga taong akala mo forever na sa buhay mo. Pero lesson lang pala. At masakit yun syempre, lalo na kapag nasanay ka nang nandyan sila. Pero alam mo kung anong mas masakit. Yung pinipilit mong hawakan ang mga taong matagal nang bumibitaw. Parang sirang tsinelas na pilit mo pa rin ginagamit kasi sayang. Kahit alam mong kadalakad mo, ikaw rin ang nahihirapan. Ganon minsan ang relationships, friendships, kahit family connections. Hindi porket matagal na healthy na. At hindi porket tahimik ka, talo ka. Minsan ang pinakamatapang na desisyon talaga ay yung marunong kang umupo mag-isa at sabihin sa sarili mo na, kaya ko pa rin kahit wala sila. Alam mo, may kakaibang power ang pagiging mag-isa. Hindi ko sinabing madali ha, magkaiba ang madali sa mahalaga. Sa umpisa awkward siya, tahimik, parang ang ingay ng sarili mong isip. Kasi dati, punong-puno ng distractions, chat dito, gala doon, scroll dito, tawag doon, tapos biglang ikaw na lang. At doon mo maririnig lahat ng matagal mo nang tinatakasan. Yung pagod mo, yung insecurities mo, yung lungkot mo, yung mga tanong na matagal mo nang nilulunod sa ingay ng ibang tao. Pero alam mo, hindi ka naman sinisira ng katahimikan. Ang totoo, ipinapakita lang niya kung ano talaga ang kailangan mong ayusin sa sarili mo. Parang kwarto lang yan eh. Kapag laging madilim, hindi mo makikita yung kalat. Pero kapag binuksan mo ilaw, saka mo lang mapapansin na ay, ang dami palang dapat linisin. Ganon din sa buhay. Kaya minsan kailangan talaga ng panahon na mapag-isa ka para makita mo kung sino ka kapag wala kang ina-impress, wala kang hinahabol, at wala kang pinapatunayan. At doon mo marirealize na ang dami mo palang ginagawa noon hindi dahil gusto mo, kundi dahil ayaw mong maiwan. Aminin natin, maraming tao ang takot mapag-isa, hindi dahil mahina sila, kundi dahil nasanay silang i-connect ang worth nila sa presence ng ibang tao. Kapag may nagmamahal sa kanila, feeling nila valuable sila. Kapag maraming naghahanap sa kanila, feeling nila importante sila. Kapag may partner sila, feeling nila complete sila. Pero paano kapag nawala lahat yon? Sino ka na? Doon pumapasok yung mahirap na tanong na iniiwasan ng karamihan. At minsan kailangan mo talagang harapin yon. Hindi para masaktan sarili mo, kundi para buuin ulit sarili mo nang hindi nakaasa sa validation ng iba. Kasi ang totoo, hindi stable ang buhay kapag self-worth mo nakaangkla lang sa attention ng ibang tao. Isang scene zone lang, isang breakup lang, isang betrayal lang. Parang guguho buong pagkatao mo. Pero kapag natutunan mong maging buo kahit mag-isa ka, ibang level ng peace yon. Hindi ka madaling makontrol. Hindi ka madaling mamanipulate. Hindi ka madaling matakot na maiwan kasi alam mong kahit mawalan ka ng tao, hindi mo mawawala sarili mo. At alam mo kung ano yung isa sa pinakamagandang nangyayari kapag marunong kang mag-isa. Mas nagiging malinaw kung sino talaga ang genuine sa buhay mo. Kasi kapag hindi ka na desperado sa company ng iba, hindi ka na basta-basta kumakapit kahit kanino. Hindi mo na kailangang tiisin yung bare minimum. Hindi mo na kailangang habulin yung mga taong one-sided lang naman ang effort. Hindi mo na kailangang magmakaawa para lang manatili sila. Kasi hindi ka na takot mawalan. At doon nagsisimula ang emotional freedom.
Naalala ko tuloy yung mga tao noon na halos hindi kayang gumalaw ng walang kasama. Kailangan laging may ka-chat. Kailangan laging may kausap bago matulog. Kapag walang nagre-reply, parang end of the world na agad. Pero habang tumatanda, nare-realize mo na hindi pala sukatan ng happiness ang dami ng tao sa paligid mo. Minsan nga habang mas maraming tao, mas magulo. Mas maraming opinion, mas maraming drama, mas maraming expectation. Tapos nakakalimutan mo na yung sarili mong boses. Kaya importante yung marunong kang maupo sa isang tahimik na lugar nang hindi kinakabahan. Yung kaya mong maglakad mag-isa, kumain mag-isa, mag-isip mag-isa, nang hindi feeling abandoned. Kasi dun mo nadidevelop yung relationship mo sa sarili mo. At aminin natin, ang daming tao na marunong magmahal ng iba pero hindi marunong alagaan sarili nila. Binibigay lahat. Oras, atensyon, pag-unawa, pasensya. Pero kapag sarili na nila yung kailangan intindihin, hindi nila alam paano. Kaya minsan, ang pagiging mag-isa hindi parusa eh. Training siya. Training para maging emotionally strong. Training para matutong tumayo kahit walang umaalalay. Training para maintindihan mo na may buhay ka outside validation, outside relationship, outside expectations. At habang ginagawa mo yon, unti-unti mong mapapansin, hindi ka na agad natitinag sa rejection. Hindi ka na agad nasisira kapag may umalis. Hindi ka na nagmamakaawa para lang piliin ka. Kasi naiintindihan mo na ang tunay na pagmamahal mula man sa kaibigan, partner o pamilya, hindi pinipilit. At higit sa lahat, hindi mo kailangang i-beg ang presence ng taong gusto talagang manatili. Minsan kasi, kaya tayo sobrang kapit sa tao. Hindi dahil mahal natin sila, kundi dahil takot tayo harapin yung sarili natin kapag wala na sila. At mabigat yun isipin. Pero totoo, kaya kung nasa season ka ngayon na parang ang tahimik ng buhay mo, baka hindi ka pinaparusahan. Baka kinokorek ka lang ng buhay. Baka inilalayo ka muna sa ingay para marinig mo ulit sarili mo. Kasi ang hirap marinig ng peace kapag puro chaos ang paligid mo. At habang natututo kang maging okay kahit mag-isa, may mababago sa'yo. Mas magiging kalmado ka. Mas magiging maingat ka sa energy mo. Mas pipiliin mo na yung mga taong nagbibigay ng peace kaysa excitement lang. At mas marirealize mo na hindi mo kailangan ng maraming tao para maging masaya. Kailangan mo lang ng tamang tao at tamang relasyon sa sarili mo. Alam mo yung nakakatuwa habang tumatanda tayo? Dati akala natin ang pagiging successful sa relationships ibig sabihin maraming tao sa paligid mo, maraming kaibigan, maraming nakakakilala, maraming nagmamahal sa'yo. Parang kapag mag-isa ka, automatic may problema ka agad. Pero habang tumatagal, parang baliktad pala minsan. May mga taong sobrang ingay ng social life pero ubos na ubos naman emotionally. Samantalang may mga taong tahimik lang, simple lang ang circle, pero ang gaan ng aura. Ang gaan kasama, kasi hindi sila naghahabol ng approval araw-araw. At doon mo maiintindihan na ang tunay na peace. Hindi nakukuha sa dami ng tao. Nakukuha siya kapag kampante ka sa sarili mong company. Kasi isipin mo ha, kung hindi mo kayang makasama sarili mo ng tahimik, paano mo aasahan na ibang tao ang pupuno ng emptiness na ikaw mismo hindi mo maharap? Mabigat pakinggan. Pero minsan kailangan talaga natin marinig yan. Kasi maraming tao ang akala nila relationship ang sagot sa loneliness. Kaya kahit red flag na, kapit pa rin. Kahit toxic na, sige pa rin. Kahit ubos na dignity nila, nagtitiis pa rin. Bakit? Dahil takot silang mapag-isa. Takot silang umuwi sa tahimik na kwarto. Takot silang walang mag-good morning. Takot silang walang mayakap. Takot silang maramdaman yung emptiness na matagal na nilang tinatakasan. Pero alam mo kung anong hindi nila napapansin. Habang pilit nilang iniiwasan ng loneliness, lalo naman silang nawawala sa sarili nila. Parang may isang baso ka na butas tapos ang ginagawa mo, buhos ka ng buhos ng tubig galing sa ibang tao para mapuno. E paano mapupuno kung hindi mo inaayos yung baso mismo? Ganon din ang emotional life natin minsan. Kahit gaano pa karaming tao ang magmahal sa'yo, kung ikaw mismo hindi mo kayang yakapin sarili mo, may kulang pa rin. Kaya importante yung marunong kang mapag-isa hindi para i-isolate sarili mo sa mundo, kundi para matutunan mong hindi ka dependent sa attention ng iba para maramdaman mong worthy ka. At alam mo, ibang klaseng confidence yung galing sa taong okay kahit walang validation. Tahimik lang sila pero stable. Hindi sila mabilis ma-pressure. Hindi sila basta-basta pumapayag sa disrespect dahil lang takot silang mawalan ng kasama. Kasi alam nila, mas okay nang mapag-isa kaysa mapalibutan ng maling tao. At totoo naman, di ba? Anong silbi ng may kasama ka nga pero lagi ka namang anxious?
May kachat ka nga buong araw pero umiiyak ka naman gabi-gabi. May relasyon ka nga pero pakiramdam mo mag-isa ka pa rin. Mas masakit minsan yung may tao nga, pero emotionally absent naman. Kaya huwag mong katakutan ng solitude. Minsan, siya pa nga yung lugar kung saan ka unti-unting gumagaling. Doon mo matututunan ulit yung mga simpleng bagay na matagal mo nang nakalimutan. Yung kumain ng walang distraction. Yung maglakad habang ini-enjoy lang yung hangin. Yung matulog nang hindi naghihintay ng reply. Yung tumawa nang hindi kailangan i-post online. Yung mabuhay nang hindi nakabase sa reactions ng ibang tao. At doon mo rin mapapansin na ang dami mo palang strength na hindi mo nakita dati. Kasi lagi kang nakasandal sa iba. Parang bata lang yan eh. Kapag lagi mong hawak kamay habang naglalakad, hindi matutong balansehin sarili niya. Pero kapag minsan hinayaan mo, matututo siyang tumayo. At minsan ganun din tayo emotionally. Hindi ibig sabihin na wala kang pwedeng mahalin. Hindi ibig sabihin na hindi mo kailangan ng tao. Siyempre, tao tayo eh. Kailangan natin ng connection. Pero magkaiba kasi yung gusto mo ng kasama sa kailangan mo ng kasama para mabuhay. Kapag dumating ka sa puntong kaya mong maging masaya kahit mag-isa ka, doon nagiging healthy ang relationships mo. Kasi hindi ka na kumakapit dahil desperado. Pumipili ka na dahil aligned sila sa peace mo. At alam mo may isang bagay na napansin ko sa mga taong hindi takot mapag-isa. Mas authentic sila. Hindi sila masyadong people pleaser. Hindi nila kailangang baguhin buong personality nila para lang tanggapin ng ibang tao. Kapag ayaw sa kanila, okay lang. Kapag may umalis, masakit pero kinakaya. Kapag tahimik ang buhay, hindi sila nagpapanik. Kasi sanay silang harapin sarili nila. Ang totoo niyan, maraming tao ang busy lang para hindi nila marinig yung sariling isip nila. Kaya laging may noise. Laging may background music. Laging may kausap. Laging may ginagawa. Kasi kapag tumahimik, doon lumalabas lahat ng unresolved pain. Pero alam mo, hindi habang buhay tatakbuhan mo yun. Darating talaga yung point na kailangan mong umupo at kausapin sarili mo. Yung tipong tatanungin mo sarili mo ng, masaya pa ba talaga ako? Ito ba talaga gusto kong buhay? Bakit parang pagod na pagod ako kahit wala naman akong ginagawang mabigat? At mahirap yon sa umpisa. Kasi walang distraction. Walang ibang sisisihin. Ikaw lang, pero doon nagsisimula ang healing. Hindi sa pagtakbo. Hindi sa rebound. Hindi sa overworking. Hindi sa sobrang pakikisama. Kundi sa tahimik na pagharap sa sarili mo. At oo, minsan maiiyak ka talaga. Minsan marirealize mo kung gaano mo pinabayaan sarili mo para lang hindi maiwan ng ibang tao. Minsan maaalala mo lahat ng pagkakataong tiniis mo yung disrespect dahil lang ayaw mong mawalan ng kasama. Pero instead na husgahan sarili mo, intindihin mo sarili mo. Ginawa mo lang yung alam mong paraan para makaramdam ng pagmamahal. Ngayon, mas wise ka na. Ngayon, alam mo na hindi lahat ng attention ay pagmamahal. Hindi lahat ng company ay connection. At hindi lahat ng presence ay peace. Kaya kung nasa phase ka ngayon na medyo lonely, medyo tahimik, medyo parang isolated, huwag mo agad isipin na mali ang buhay mo. Baka kaya ka muna inilalayo sa ingay kasi may binubuo sa'yo. May maturity, may emotional strength, may self-respect. Kasi minsan hindi ka muna bibigyan ng tamang tao hanggat hindi mo natututunang maging okay kahit ikaw lang muna. At habang natututo kang maging buo ng mag-isa, mas nagiging malinaw kung sino talaga ang deserve ng access sa buhay mo. Kasi dati, konting attention lang, okay na tayo eh. May mag-good morning lang, feeling natin special na agad tayo. May magpakita lang ng konting concern, binubuksan na natin buong pagkatao natin. Tapos kapag iniwan tayo, wasak tayo na parang doon na umiikot buong value natin. Pero habang nagmamature ka emotionally, mapapansin mo na hindi pala lahat ng kumakatok sa buhay mo kailangan mong papasukin. At hindi lahat ng umalis kailangan mong habulin. Kasi may mga tao talagang dadaan lang para turuan ka ng lesson, hindi para manatili. At alam mo kung ano yung isa sa pinakamalaking lesson ng solitude? Na kaya mo palang tumawa kahit walang kausap. Kaya mo palang mag-heal kahit walang sumasagip sa'yo. Kaya mo palang bumangon kahit walang nag-cheer para sa'yo. At kapag na-realize mo yon, ibang klaseng strength ang mabubuo sa loob mo. Yung tipong hindi na madaling sirain ng rejection. Hindi na madaling guluhin ng mixed signals. Hindi na madaling paikutin ng empty promises. Kasi hindi ka na naghahanap ng taong kukumpleto sa'yo. Buong tao ka na. At ang gusto mo na lang, taong magdadagdag ng peace, hindi problema. Alam mo, minsan kailangan talaga nating mawalan ng ingay para maintindihan kung ano ang tunay na mahalaga. Parang cellphone lang yan eh. Kapag sobrang daming apps na bukas bumabagal, umiinit, nalolobat agad. Ganon din tayo. Kapag sobrang daming taong hawak sa energy mo, nakakapagod. Lahat may opinion. Lahat may expectations.
Lahat may gustong makuha sa'yo. Tapos sa sobrang busy mong intindihin sila, nakakalimutan mo ng kumustahin sarili mo. Kailan ka huling umupo ng tahimik at tinanong sarili mo kung okay ka pa? Hindi yung surviving, hindi yung gumagana, kundi tunay na okay. Kasi maraming tao ngayon ang mukhang okay sa labas pero emotionally ubos na pala sa loob. Ngumingiti pero pagod na. Nakikipagkwentuhan pero mentally drained na. Nagpo-post ng masasayang pictures pero gabi-gabi hindi mapakali. At minsan ang solusyon hindi dagdag na tao. Minsan ang kailangan pahinga muna sa ingay. Pahinga muna sa validation. Pahinga muna sa pagiging available para sa lahat. Kasi habang natututo kang protektahan ang peace mo, mas nagiging malinaw kung ano at sino talaga ang importante. At oo, may mga araw talagang malungkot maging mag-isa. Hindi naman natin dinidinay yon. May gabi talagang gusto mo nang may makakausap. May panahon talagang namimiss mo yung dating routine, dating tao, dating connection. Normal lang yon. Hindi ka robot. Pero iba na ngayon. Dati kasi kapag nalulungkot ka, kahit sino pinapapasok mo sa buhay mo para lang may kasama. Ngayon, mas pipiliin mo na minsan ang tahimik kaysa maling tao. At malaking growth, yun. Kasi ang emotional maturity, hindi nasusukat sa dami ng advice na alam mo. Nasusukat siya sa mga bagay na hindi mo na pinapayagang sirain ka ulit. At isa sa pinakamahirap matutunan, yung hindi matakot mapag-isa. Kasi habang natututo kang tumayo mag-isa, unti-unti mong naiintindihan na hindi mo kailangang i-trade yung dignity mo kapalit ng companionship. Hindi mo kailangang magmakaawa para mahalin. Hindi mo kailangang pilitin sarili mo maging less para lang hindi ka iwan. At lalong hindi mo kailangang ubusin sarili mo para lang mapatunayan na worthy ka. Worthy ka kahit tahimik ang phone mo. Worthy ka kahit walang naghahanap sa'yo ngayon. Worthy ka kahit mag-isa kang kumakain, natutulog, o lumalaban sa buhay. At sana maintindihan mo yan. Kasi maraming mababait na tao ang nauubos hindi dahil mahina sila, kundi dahil sobra silang takot mawalan ng tao. Kaya tiniis nila lahat. Disrespect. Pa-minimum. Manipulation. Mixed signals. Half-love. Kasi umaasa silang baka balang araw maging okay rin. Pero alam mo, hindi mo responsibilidad ayusin ang taong paulit-ulit kang sinasaktan. At hindi achievement ang magstay sa lugar na unti-unti kang winawasak. Minsan, ang tunay na pagmamahal sa sarili, marunong umalis, marunong mamili ng peace, marunong magsabi ng tama na, kahit mag-isa muna pagkatapos, at doon pumapasok yung bagay na bihirang pag-usapan ng karamihan. Na minsan, ang loneliness hindi kaaway. Teacher siya, tinuturuan kanyang kilalanin sarili mo beyond titles, beyond relationships, beyond approval. Kapag wala na lahat ng distractions, sino ka? Ano talaga nagpapasaya sa'yo? Ano yung mga bagay na matagal mo nang gustong gawin pero hindi mo magawa kasi sobrang focused ka sa ibang tao? Minsan doon nagsisimula ulit ang buhay mo eh. Sa katahimikan, sa paglayo, sa pag-iisa. Doon mo ulit na didiskubre yung mga parte ng sarili mo na natabunan ng expectations ng iba. Yung hobbies na nakalimutan mo. Yung pangarap na ipinagpaliban mo. Yung confidence na unti-unting nawala dahil paulit-ulit kang pinaparamdam na kulang ka. At habang binubuo mo ulit sarili mo, may mapapansin ka. Hindi ka na masyadong takot. Hindi ka na sobrang needy. Hindi ka na mabilis ma-attach sa konting effort. Kasi finally naiintindihan mo na ang tunay na peace hindi pala nanggagaling sa ibang tao. Nagsisimula siya sa relationship mo sa sarili mo. Kaya kung nakikinig ka ngayon at pakiramdam mo mag-isa ka sa buhay, gusto kong tandaan mo ito ha. Hindi porket mag-isa ka ngayon, ibig sabihin wala nang magmamahal sa'yo. Hindi ibig sabihin na pag-iiwanan ka na. At lalong hindi ibig sabihin may mali sa'yo. Baka ito lang talaga yung season kung saan tinuturuan kang maging matatag nang hindi nakaasa sa presence ng iba. At balang araw, mapapansin mo na lang. Yung dating katahimikan na kinakatakutan mo, siya na pala yung nagbibigay sa'yo ng peace. Yung dating pag-iisa na iniiyakan mo, siya na pala yung nagturo sa'yo kung paano mahalin sarili mo ng totoo. At yung dating takot mong mawalan ng tao, napalitan na ng confidence na kahit sino pa ang umalis, hindi mo na iiwan sarili mo. Kaya dahan-dahan lang. Hindi mo kailangang madaliin ang healing. Hindi mo kailangang pilitin maging okay agad. Ang importante, hindi ka na tumatakbo palayo sa sarili mo. At kung umabot ka hanggang dito, sana tandaan mo, yung pagiging mag-isa ay hindi sumpa. Minsan blessing siya na nakabalot lang sa katahimikan. Kung may parte rito na tumama sa puso mo, share mo naman sa comments yung isang bagay na natutunan mo habang mag-isa ka. Baka yung story mo, siya rin ang makakatulong sa ibang taong tahimik na lumalaban ngayon. At kung gusto mo pa ng mga ganitong usapan na parang kaibigan lang na nagpapaalala sa'yo ng mga bagay na kailangan mong marinig, huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe.
At lagi mong tandaan ha, hindi mo kailangang matakot mag-isa. Ang dapat mong katakutan, yung mawala ka sa sarili mo kakahabol sa mga taong hindi naman talaga para sa'yo.